Pero bago tayo magpatuloy ay pakilike ang ating video. Ganun din ang subscribe button, pati na rin ang bell icon para lagi kayong updated sa mga parating ko pang mga uploads. Hindi na ako tumutol nang buhatin niya ako mula sa dalampasigan papunta sa White House. Sa bukana pa lamang kami ng bahay, tanaw ko na ang mga nakasinding kandila sa dadaanan namin. Anong meron? Nagtatakang tanong ko sa kanya. I want to make this night special for both of us. Nakangiting wika niya. Hinayaan ko na lang siya dahil na-excite na rin ako. Pagpasok namin sa loob ng bahay, nagkalat ang talulot ng kulay pulang rosas. Di niya pa rin ako binababa. Hanggang makarating kami sa dining area, bumungad sa amin ng maraming bulaklak sa paligid. Maayos naman nakaset up ang mesa at ang pagkain. May wine pang ang kasama. Dahan-dahan niya akong binaba at pinaghila ng upuan. That's it? Wika niya. Gustuhin ko man siyang tanungin kung paano niya nagawa ito dahil maghapon ko naman siyang kasama. Kaya lang abala ako sa pag-iisip kung paano kami pagkatapos nito. Naiilang na rin ako sa mga tingin niya, kaya tinuon ko na lang ang aking sarili sa pagkain. Masarap ba? Mga kaibigan ko nag-set up nito. Nakangiting wika niya. Kaibigan? You mean sina Louie at Miguel? Gulat na tanong ko. Yap, pati si Xander Prince. Sagot niya. Nanlaki ang mga mata ko at inikot ang buong sulok ng bahay. Baka nagtatago lang sila at hindi ko alam baka nasa kwarto sila. Nasaan sila? Tanong ko sa kanya. At bakit pa naman sila gustong makita? Nakataas ang kilay niyang tanong. Matagal ko na rin kasi silang hindi nakikita. Gusto ko din mag-sorry kay Prince dahil nagsinungaling ako sa kanya. Di mo na kailangan mag-sorry. Alam naman nila ang reason. At isa pa, wala na sila dito. Nagyate sila. Siyempre, may kasama mga girls. Papunta na rin sila sa resort ni Xander kaya hindi mo na sila makikita. Wika nito. Natahimik ako. So, paano ba yan? Kami lang talaga dito. Maya-maya natapos na rin kami. Inabutan niya ako ng wine at inubos ko ang laman ng isang tunggaan lamang. Can I dance with you? Tanong niya. Habang nakalahad ang kamay, ngayon ko palang narinig ang tugtog dahil mas malakas ang pintig ng puso ko kanina. Inabot ko naman ang kamay ko at tumayo kami sa gilid ng mesa. Sa akin lang dapat ang atensyon mo, Venus. Saad niya, na ikinangiti ko naman. Pilit kong inalis ang kaba na nararamdaman ko. At pinatong niya ang kamay ko sa leeg niya. At inikot naman niya ang braso niya sa bewang ko. Nanatili kaming tahimik habang nakatitig sa isa't isa. Pakiramdam ko, hindi na namin kailangan pang mag-usap. Dahil nasa mga mata na namin ang mga salitang gusto naming sabihin sa isa't isa. Hindi ko alam kung paano kami nakarating sa taas. Parang lalo ako nalalasing sa mga titig niya sa akin. Nasa kwarto na kami nang maramdaman ko ang pagkalas niya sa tali ng damit ko. Ramdam ko din ang paghagod ng kamay niya sa likod ko, kaya napapikit ako. Nakatulong ang mga rosas at ang kandila para maging romantic ang ambience ng buong kwarto. Di tuloy ako makapaniwalang yung mga babaerong lalaking yun na may gawa nito. Pwede naman sa ibang tao niya ipagawa, di ba? Siguro iniisip rin nila na ang gagawin namin ngayong gabi. Bigla ko tuloy naalala nangyari nung una na may mangyari sa aming dalawa. Pakiramdam ko namumula ang buong mukha ko. Harot kasi. Hanggang naramdaman ko na lamang na wala na akong damit. At pangloob na lamang natira. Humiwalay siya sa akin at hinubad ang suot niyang damit. Inupo niya ako sa gilid ng kama. Nagsimulang gumalaw ang kamay niya sa katawan ko. Bawat daanan ay nagbibigay ng kakaibang init sa aking katawan. Dahan-dahan niyang inihiga ang katawan ko sa kama. Gusto kong magalit sa sarili ko dahil nakalimutan ko ang unang gabi nating dalawa. Pero ngayon, babawi ako at sisiguraduhin ko sa iyong hindi mo makakalimutan ang gabing to. He said with his bedroom voice. Hindi na yun importante, Jared. Mas importante ang ngayon dahil parehas na nating mahal ang isa't isa. Naiiyak na wika ako sa kanya. He planted a soft kiss on my teary eyes. Down to my nose, to my lips. Ramdam na ramdam ko ang labis na pagmamahal.
Ito na siguro ang tinatawag nilang lovemaking, not just sex. Ngunit ang paggalugad ng pag-ibig ay isang matalik na paraan. Kumapit ako sa leeg niya na mag-umpisa ni siya nakalasin ang natitira kong saplot sa katawan. I moan when he's kissing and licking me down to my neck and to my chest. Marahan lamang ang kanyang paggalaw at tinatansya ang lahat. Pinagsawa niya ang kanyang labi sa aking dibdib and he started going down to my folds. Pinaghiwalay niya mga hita ko upang matunto ng pakay niya at napaahar ko ang katawan ko dahil sa ginagawa niya sa aking pagkababae. Kakaibahan dulot na init nito sa aking katawan. Parang hinihigop niya ang buo kong lakas. He was playing his tongue inside of my folds and I can't stop myself from grabbing his hair. Hindi ko alam kung hihilahin ko ba yun o mas isusubsub pa. Nanginginig ang katawan ko at naramdaman ko na lang ang paglabas ng mainit na kata sa akin. Ngumiti siya sa akin na parang nagtagumpay sa ginawa niyang pagpapaligaya sa akin. Hindi kami dumaan sa foreplay noong una, kaya hindi ko alam na ganito pala ang nararamdaman ko ngayon. Umakyat ulit ang halik niya patungo sa aking labi hanggang sa pwesto na siya sa aking gitna. He slowly entered my wall with her huge and hard manhood. Nakulong ang mga ungol ko sa bibig niya. Napaawang ang bibig ko nang isagad niya pa ang kanyang pagkalalaki sa masikip kong lagusan. Damn it. You gripping me so good, baby. Usal niya. Hindi ko na pinansin ang sinabi niya dahil abala ako kung paano ko titiisin ang sakit na nararamdaman ko. 1 taon na rin. Kaya ina-expect ko na ganito pa rin yun kasakit. Are you okay? Paus na tanong niya. Napansin niya siguro ang pagngiwi ko at pangingilid ng luha ko. Dahan-dahan akong tumango. Humigit ako ng paghinga na mag-umpisa siyang gumalaw. Bawat galaw niya sumasama ang katawan ko. Unti-unti ring napapalitan ng sakit at puro ungol na lamang ang lumalabas sa bibig ko dahil walang sawa din siya sa paghalik sa labi ko at pagpisil sa dalawa kong dibdib. Jared, ungol ko nang bilisan niyang paggalaw. Namuuna naman sa puson ko at nanginginig ulit ang katawan ko. Then I felt again, may release. Lalong bumilis ang paglalabas-masok niya sa akin, kaya hindi ko na alam kung saan ko ikakapit ang aking mga kamay. Nahigit kong sa pinangkama dahil sa mabilis niyang paggalaw. Kinagat din niyang ibabang labi ko at sinakop ang buong bibig ko. At ilang malalakas pang pagbayaw sa ibabaw ko ay nanginginig na kaming pareho. Hingal na isinubsob niya ang kanyang mukha sa aking leeg. Hindi pa rin siya umaalis sa ibabaw ko at nanatiling nakaakap sa aking katawan. Hindi kita titigilan hanggat hindi ako siguradong buntis kapag uwi natin. Nakangiti niyang wika sa akin. Tutol na sana ako at itutulak siya pero naramdaman ko na naman ang galit na galit niyang alaga sa loob ko. Matapos ang ilang beses na nangyari sa amin, sa pinagdalhan niyang isla sa akin, ay nakumbinsi rin niya akong bumalik sa Manila. Binaybay na namin ang daan patungo sa mansyon nila. Dahil gusto niyang doon muna kami manatili dahil inaantay din daw ako ni Lola Sinon. Kaya hindi na rin ako tumutol pa. Nag-enjoy ka ba sa honeymoon natin? Nakangiting tanong niya sa akin. Di ko tuloy maiwasan ang pamulahan ng pisngi. Sa ilang beses na nangyari sa amin, 2 araw lang ang tinagal namin doon dahil marami din naman siyang trabaho. Oo naman, sagot ko. Nakahawak siya sa kamay ko habang nagmamaneho. Nawiwili na talaga siya sa ginagawa niya. Ganito din kaya siya kalambing noon nung sila pa ni Shalom. Totoo kayang nakalimutan na niya ito. Naputol ang pag-iisip ko na makarating kami sa mansyon. Nasa bukana pa lamang kami lumabas na si Lola. Hindi ko maiwasan ang maiyak nang lumapit siya sa kotse at antay ng pagbaba ko. Kaagad niya akong sinalubong ng yakap. Mabuti naman at umuwi ka na dito, Apo. Matagal ka naming hinahanap ni Jared. Bakit hindi mo man lang ako tinawagan? Wika niya habang nakayakap sa akin. Sorry po, Lola. Hindi ko rin po inaasahan na ganito ang mangyayari. Naguguluhan po ako. Nasaktan rin po ako kaya mas pinili ko pong lumayo. Humihikbing sagot ko sa kanya. Kalimutan na natin yun. Ang mahalaga nandito ka na ulit. At buo na uli ang pamilya natin. Maagang pa birthday to para sa akin. Naiiyak na wika ni Lola.
Sinabi na rin sa akin ni Jared ang birthday celebration ni Lola sa isang araw. Magiging magharbo nga daw ito at sa hotel gaganapin. Grandma, ako ba hindi mo na-miss? Nakangusong wika ni Jared. Che, ingrato. Ang sabi ko sa'yo, iuwi mo kaagad dito si Venus. Tapos dinala mo pala sa isla. Kapag nalaman ko na pinilit mo si Venus, umanda ka talaga sa akin. Inis na wika ni Lola. Natawa na lamang ako sa reaksyon ni Jared. Kaagad kami pumasok sa loob at nagpahanda pa talaga sila ng maraming pagkain para ipagdiwang ang pagbabalik ko. Kumain na tayo bago pa lumamig ang pinahanda ko para sa'yo. Nakangiting wika ni Lola. Hindi pa rin siya nagbabago. Napakabait pa rin niya sa akin kahit nagawa kong iwan sila. Ngunit alam naman niya ang dahilan, kaya hindi rin niya ako masisisi. Ipinaghila ko ni Jared ng upuan pagkatapos ay ang lola niya. Pinagmasdan ako ni Lola at nakangiti siya habang tinitignan ako. Bakit ganyan kayo makatingin kay Venus? Nagtatakang tanong ni Jared. Wala lang. Ang laki kasi ng pinagbago niya. Marunong na rin siya ng table etiquette. Masaya ako po dahil umuwi ka na dito. Nagkaroon na ako ng pag-asa na maaabutan na magiging apo ko sa tuhod bago ako mawala. Sambit niya na ikinasamid ko naman. Kaya kaagad akong uminom ng tubig. Parehong-pareho talaga sila ni Jared. Gustong-gusto nilang mabuntis na ako. Are you okay, Venus? Tanong ni Jared. Ngumiti lang ako at tumango sa kanya. Don't worry, Grandma. Kaya nga hindi ko kaagad siya inuwi dito para makabuo na kaagad kami. Mahigpit niyang hinawakan ng kamay ko. Kaya nahiya tuloy talaga ako kay Lola. Pero halata namang masaya siya na nakikita niya ulit ako. At ganun din ako. Hindi pa rin makakalimutan ang kabutihang loob niya sa akin. Dito ka na ba titira, Apo? Of course, Grandma. Kung saan ang husband, dapat nandun din ang wife. Sagot niya. Kung hindi pa kita pinigilan na wag mong ituloy ang annulment, siguradong hindi mo na siya asawa ngayon at hindi mo na sana siya mababawi pa. Grandma, kahit natuloy ang annulment namin, babawiin ko pa rin siya at iuuwi ko pa rin siya dito. Sagot niya. Hindi ko alam na ganito pala ako kagusto ni Jared. Hindi ko kasi nakita sa mga mata niya noon yun. At alam ko na galit siya sa akin at si Shalom talaga ang mahal niya. Nalulungkot ako sa pagkawala ni Shalom. Pero siguro, yun talaga ang tadhana niya. Naisip ko tuloy paano kung gumaling siya. Paano kung hindi na-realize ni Jared na mahal niya pala ako. Paano kung wala nangyari sa amin? Hindi ko alam kung gaano kalalim ang pagmamahal na pwede mong ibigay sa isang tao. Pero ang alam ko, dapat mahalin mo muna ang sarili mo. Para kung mawala man siya, may matitira pa rin sa'yo. Matagal kami nagkwentuhan ni Lola. Bago ko ayain ni Jared sa kwarto, pagbukas ko ng pinto, ay tumambad sa akin ang pamilyar na kwarto namin noon. Halos wala itong pinagbago. Para tuloy kailan lang ang huli kong pagpunta dito. Mabigat ang loob ko dahil umalis ako kahit may nangyari na sa amin. Bukas uuwi muna ako kay Tita Blair para magpaalam. Kaya kailangan kong kausaping mabuti si Jared. Dahil baka hindi na naman siya pumayag. Ayokong iwanan ng glamour. At ayokong din naman na magkaroon ito ng epekto sa aming pagsasama. Kaya dapat pag-usapan namin ito na maayos. Sabay na tayo maligo, baby. Wika niya. Nang maipasok na ang lahat ng gamit namin. Mauna ka na, sagot ko. Pero nginisian niya lamang ako. Lumapit siya sa akin at dahan-dahang hinubad ang damit ko. Naramdaman ko na lang ang paglaglag ng mahaba kong dress sa paa ko. Naghubad na rin siya ng t-shirt na puti. Kaagad niya akong siniil ng halik. Hindi pa rin siya nagsasawa. Lagi pa rin niya akong hinahalikan ng may pananabik. Naramdaman ko na lamang ang maligamgam na tubig sa aking balat. Unti-unti na rin nababasa ang katawan ko. Sa sobrang bilis ng kamay niya, natanggal na niyang panloob kong saplot. Nakatitig lang siya sa akin at nakangiti. Nagpatuloy siya sa paghalik sa akin habang ang isa niyang kamay nakaakap sa aking bewang. Kinagat niyang ibabang labi ko, kaya napaungol ako. Bumaba ang halik niya sa aking baba papunta sa leeg at sa balikat. Wala na rin siyang saplot sa katawan, kaya ramdam ko na naman ang pagtigas ng kanyang alaga sa pagitan ng aking hita. Jared! Sigaw ko nang dumako ang labi niya sa gitna ng aking hita. Isinampay niya rin ang isa kong paa sa kanyang balikat. Naramdaman ko ang pamumuo ng aking puson hanggang tuluyan na akong nilabsan. Hindi pa rin siya tumitigil at paulit-ulit pa rin niyang pinapasadahan ng kanyang dila ang aking pagkababae.
kaya hindi ko na napigilan ang pag-ungol. Hanggang sa'y kinapit na niya ang aking mga hita sa kanyang bewang. Naramdaman ko ang unti-unting pagbaon niya sa loob ko. Kaya napaawang ang labi ko. Sinakop niya ang bibig ko kaya nakulong ang sunod-sunod kong ungol. Venus, mas lumakas ang ungol namin dalawa dahil pabilis ng pabilis ang pagtaas-baba niya sa akin. Hanggang sa naramdaman ko na lang ang mas malakas na pagbaon niya at pumuno sa loob ko ang katas niya. Hingal kami pareho nang ibaba niya ako. Hinalikan niya ulit ako bago kami tuluyang naligo. Siya na rin nagsabon sa aking hubad na katawan. Kinabukasan, sumabay ako kay Jared. Tinawagan kasi ako ni Tita Blair na kailangan niya ako makausap ngayon. Kaya walang nagawa si Jared kundi ang ihatid ako sa Glamour. Susunduin kita mamaya ha, okay? Wika ni Jared na makababa na ako sa harapan ng Glamour building. Hinalikan muna niya ako sa lobby bago siya umalis. Kumaway pa ako sa kanya bago ako pumasok. Kaagad akong pumasok sa elevator at pinindot ang 35th button. Papunta sa office ni Sir Arnold. Dahil nandun kasi si Tita Blair. Nang makarating na ako, marahang katok ang ginawa ko. Katarina! Kaagad na lumapit si Tita at niyakap ako. Kaya gumanti rin ako ng yakap. Tita, I'm sorry po, sambit ko. Nasa likuran niya si Tito Arnold at si Angel. Ano nangyari? Paano ka napunta kay Jared Velmon? Kinidnap ka ba niya? Pinilit ka ba niyang bumalik sa kanya? Nag-aalalang tanong niya sa akin. Iginiya niya ako sa malaking sofa at umupo kaming lahat doon. Nagpapasalamat po ako sa pagkupkup niyo po sa akin. Malaki po ang utang na loob ko sa inyo at napamahal na rin po ako sa pamilyang to. Pero nagdesisyon na po akong bumalik kay Jared. Malungkot na saad ko. Tumayo siya at bumuntong hininga. What did you say? Babalik ka sa lalaking yun? Hindi ba pinagtabuyan ka niya? Hindi ba allowed na ang kasal niyo? Hindi pa po, tita. Sabi niya sa akin, mahal niya ako. And you really believe him? Napaangat ako ng tingin. Hindi ko akalain na gano'n ang sasabihin niya sa akin. Akala ko maiintindihan niya ako. Tama na, Blair. Kung yun ang gusto ni Katarina, wala na tayong magagawa. Kundi hayaan siyang bumalik sa asawa niya. Mahinahon na wika ni Tito. Pero hindi nakinig si Tita Blair. Bagkus humarap siyang muli sa akin. Umupo siya sa tabi ko at hinawakan na mahigpit ang mga kamay ko. Katarina, pag-isipan mo mabuti ang lahat. Nakalimutan mo na ba ang ginawa niya sa'yo? Nakalimutan mo na bang pinalayas ka niya? Nakalimutan mo na bang nawala ang anak niyo nang dahil sa kanya? Kung hindi ka nahimatay sa tabi ng kotse ko, sa tingin mo ba maayos ang kalagayan mo ngayon? Katarina, parang anak na rin ang turing ko sa'yo. At nakakatandang kapatid na rin ni Angel. Basta mo na lang ba kami iiwan? Nangingilid ang luha ni Tita Blair. Hindi ko alam ang mararamdaman ko. Parang nabigla ako sa desisyon ko. Hindi ko akalain na may mga taong maaapektuhan dahil sa basta-basta na lamang ako nagdesisyon para sa sarili ko. Iiwan mo na rin ba ang Glamour? Tanong naman ni Angel, habang malungkot na nakatingin sa akin. Napabuntong hininga naman si Tito Arnold. Ayoko po kayong iwan, Then stay with us! Nagmamakaawa niyang sabi sa akin. Lalo tuloy ako naguluhan. Bakit ganito kalaki ang epekto ng pagpigil nilang umalis ako? Paano ang usapan namin ni Jared? Gusto ko pong manatili sa inyo. Pero mahal ko pa rin po si Jared, tita. Sambit ko. Malalim na buntong hininga ang ginawa ni Tita Blair. Umaasa kong maiintindihan nila ang desisyon ko. Tita, alam ko pong malaking utang na loob ko sa inyo. Pinatuloy niyo po ako sa tahanan niyo kahit hindi niyo po ako lubusang kilala. At isa pa, malaki ang tiwala na binigay niyo sa akin. Kakausapin ko po si Jared para kahit hindi na po ako sa inyo nakatira, mananatili pa rin po ako sa Glamour. Paliwanag ko. Kahit paano lumiwanag ang mukha ni Tita Blair. Kung yan talaga ang desisyon mo, wala na akong magagawa pa. Ang gusto ko lang naman mapabuti at ibangon ka dahil minsan ka nang nalugmok. Kadaming babae naghahangad na maging brand ambassadress ng Glamour. Kaya sana naman, kung pati ito tatalikuran mo. Wag naman, sayang. Tita, hindi ko naman po ito tatalikuran. Mananatili pa rin po ako dito kahit sekretary na lang po ulit ninyo. Mas gamay ko naman po yun eh. Matagal ko din pinag-aralan na maging sekretary ni Tita. Kaya mas gusto ko pa yun kaysa maging modelo ulit ng Glamour.
Natigil ang pag-uusap namin nang may kumatok sa pinto. "Pasok!" Nagulat ako ng isang pamilyar na mukha ang pumasok sa pintuan ng office ni Tito Arnold. "Khalil?" Mahinang bigkas ko. Napatayo ako sa upuan na makita ko siya. Gulat din ang rumihistro sa mukha niya. Hindi ko inaasahan na makikita ko siya dito. Matagal na rin kasi noong huli kaming magkita. Ibang-iba na rin ang itsura niya. Mas maayos na siyang manamit at mas lumaki pa ang katawan niya. "Magkakilala kayo?" tanong ni Angel. "Khalil, bakit ka nandito?" Kunot na akong tanong. "Venus," sambit niya. Nagulat na lamang ako nang bigla niya ako niyakap. "I finally found you," paus na sabi niya sa akin. Kung hindi pa tumikim si Tito, hindi pa niya ako bibitawan. Mabuti naman magkakilala kayo ni Khalil. Pamangkin ko siya at siya munang bahala sa glamour. Mag-iisang taon na rin niyang pinag-aaralan ng kumpanya, kaya gamay na niya ito. Kailangan kasi namin bumalik ng Korea ni Tita Blair mo dahil naging successful ang launching ng Empress. Isasama rin namin si Angel. Nagulat ako sa sinabi ni Tito. Hindi ko akalain na pamangkin niya pala si Khalil at siya pang maiiwan dito. Imposible na siya ang mag-isang magmamanage ng glamour. "And I need you to stay with him and to be his secretary for 1 week, Katarina. Okay lang ba yun sa'yo?" tanong ni Arnold. "By the way, paano kayo nakakilala ni Kuya Khalil?" sabat naman ni Angel. "Matalik kami magkaibigan nung nakatira pa siya sa ampunan. At kung hindi siya sapilitang ikinasal," wika niya sa malungkot na boses. Tama ba nararamdaman ko? May pagtingin pa rin siya sa akin. Mabuti naman kung ganun, mas magkakasundo kayong dalawa. By the way, kailangan na naming umalis dahil mag-e-empake pa kami. Mamayang gabi na kasi ang flight namin. At pumunta lang kami dito para maghabilin kay Khalil. Wika naman ni Tito. "Katarina, pag-isipan mo ulit ito, okay?" Humalik sa akin si Tita at yumakap. Ganun din ang ginawa ni Angel. Wala na akong magagawa kundi sundin ang puso ko. At ang tangi ko na lamang maisusukli sa kanila ay pagbutihin ang trabaho ko dito sa Glamour, kahit bilang sekretary na lang. Ngunit mas nag-aalala ako dahil si Khalil ang pagsisilbihan ko ngayon. Parang ang awkward ng pakiramdam. Wala na yung dating closeness na nararamdaman ko para sa kanya, kundi puri pagkailang na lamang. Lalo pa at iba na ang paraan ng pagtingin niya sa akin. Ilang segundo mula nang lumabas sila sa opisina at hindi pa rin ako makagalaw sa kinatatayuan ko, habang nakatingin pa rin ako sa pinto at nakatalikod kay Khalil. "Venus," sambit niya, kaya napalingon ako sa kanya. "Kailan ka pa sa Glamour? Hindi ko akalain na dito ko pa rin pala nagtatrabaho. Ginulat mo ako ha, akala ko nasa Laguna ka pa rin." Naiilang akong ngumiti sa kanya, pero hindi man lang niyang initian at seryoso pa rin ang tingin niya sa akin. Look Khalil, kung ano man ang meron tayo noon, hindi na natin pwedeng ibalik yun ngayon. Alam kong naging mabuting tayong magkaibigan, pero marami nang nagbago. Sa akin, sa'yo, mas mainam kung magtatrabaho na lamang tayo, dahil yun lang din naman ang pinunta ko rito. Excuse me, sir. Ihanda ko na po ang planner para sa schedule, no? Lalabas na sana ako pero hinila niya ang kamay ko. Hindi mo man lang ba ako tatanungin kung kumusta na ako? Nabalitaan ko nangyaring pag-alis mo kay Sister Violi at nag-aalala ako sa iyo ng husto. Hinanap rin kita at para ko mababaliw dahil hindi ko alam kung saan ka hahanapin. Kulang na lamang matulog ako sa kalsada sa kahahanap sa iyo. Hindi na din ako nakagraduate pa, ngunit nang makita ko ang larawan mo sa social media kasama si Angel, nabuhayan ako ng loob. Nalaman kong sila Tito pala ang nakakuha sa iyo. Ginawa ko ang lahat upang makapasok sa Glamour. Sa awa ng Diyos, hinayaan ako ni Tito na tulungan siya dito. Naging magandang impresyon niya sa akin. Hinintay ko ang pagbalik mo, Venus. Nasasabi ka kung makita ka. Pwede mo ba akong bigyan ng pagkakataon? Hinila ko ang kamay ko mula sa kanya. Khalil, hindi na pwede yung sinasabi mo. Bumalik na ako kay Jared. Wika ko sa kanya na ikinatigil niya. Nagsasama na kaming muli dahil mag-asawa pa rin kaming dalawa. Thank you dahil nag-alala ka sa akin at hinanap mo ko. Pero hindi ako nararapat sa iyo, Khalil. Please, hanapin mo ang kaligayahan na para sa iyo. Masasaktan lang ulit kita kapag pinilit mo pa ang gusto mo. Paliwanag ko sa kanya. Nakita ko ang pagtiimbagang niya at ang pangingilid ng luha sa kanyang mga mata
Kaya nagpasya na akong lumabas na ng opisina. Ayaw ko makita siyang nasasaktan dahil sa akin. Ayoko nakikitang umiiyak yung mahal ko. Mahal ko siya, pero bilang kaibigan lang.